Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Noelo TV. And gusto kong magpasalamat po sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. Hope ay na meron po tayong natutunan at may na-share po ako na kapupulutan po ng aral. Simple lang po yung mga tips na binigay ko sa inyo, which is ginagawa ko talaga yun. Kaya mas kampante po ako na pwede ko pong ma-share sa inyo. So sa aking mga nanonood ng aking mga short videos, no, nandito po i-post ko po yung lahat ng country na meron po akong nanonood. Thank you po sa inyong lahat. Today, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay paano ba natin gawin na yung tindahan natin ay talagang mag-stand out. Meaning, kahit marami kayong kakompetensya, ay talaga pong mag-stand out ang ating tindahan. Na kapag hinahanap ng customer natin ay talaga pong yung tindahan po ang ituturo nila. Kumbaga, yung maganda yung feedback. So, bakit ko ba ito parang masaya akong i-share sa inyo? Kasi kanina lang, may customer na nakita ko, nandito kanina na hindi siya yung tawag nito, yung palaging bumibili dito, but parang mama siya at saka papa na pumunta dito. Yung binili nila ay yung mga school supplies like illustration board, ang gamit sa school, parang ganun. Tapos bumili din siya ng mga grocery. Nung nagbayad siya, sabi niya sa akin, kasi ma'am, ang anak ko, doon kasi kami sa kabila nag-stop kasi nakamotor sila. Ang sabi nung anak ko, wag dyan sa isang malaking tindahan, doon ka. Tapos dinescribe niya. So doon kasi sila nag-stop, tapos sinabi na anak, wag lagi dyan, doon lagi, so dito daw sa tindahan na to yung description na binigay niya. So parang sabi ko, nakakataba ng puso kasi marami kasi talaga kami dito na kompleto, marami ding tinda, ganyan. And mas accessible sila doon kasi medyo malayalay ako sa daanan naman yung tindahan namin. Kaso lang may nauna pa ng mga store na bago sa amin. So nakakataba ng puso kasi how many times ako nakatanggap ng mga compliment na ganyan na sabi ko, ay at least yung mindset ko, nakikilala na yung tindahan namin. So yun, paano ba natin magawa na mag-stand out talaga yung tindahan natin kahit maraming mga customer? So mayroon akong tatlo na i-share sa inyo na it is very general. Mayroon itong mga subtopic na pwede nating pag-usapan, but itong general na nakikita ko na talagang effective pag ang business natin ay tindahan. Meaning, we are selling items, goods, or para tayong nagbebenta. In general sense is, general topic natin ay we are engaged into sales. So, yun. So, number one, ang lagi ko po itong binabanggit sa mga vlog ko ay ang customer service. Nothing beats customer service. Talagang mag-stand out kapag na-maintain mo yung good customer service. So, paano ba natin ma-implement yung good customer service? Mayroon pa akong vlog niyan. Pwede nyo pong tingnan. So, marami pong topic na pwede natin gawin para mapanatili po natin ang maganda nating customer service. Kasi, kahit na kumpleto kapag pangit naman yung ugali natin in general sense, wala pa din, pa din tayo sa ating mga customer. So, paigtihin natin, maghanap tayo ng mga pamamaraan. Ano ba yung need ng ating mga customers, mga needs ng ating mga customers? Ano ba yung mga different attitudes ng ating mga customers na kailangan nating pakikisamahan. So, isa na yun. Marami tayong mga differences, marami tayong mga mapangit ang mga pag-uugali, but when it comes to sales, kasi tayo po yung nagbibinta, dapat po mapanatili natin yung good attitude natin towards to our customer. Kasi whether we like it or not, customer is always right, no? Though mayroong iba na para talagang sobra-sobra na, but para sa akin, I always maintain in my mindset na customer is always right. Okay? Kung ano yung feeling ko na bumibili ako sa store, dapat ganun din yung maramdaman ng mga customer namin dito sa store namin. So, number 2 ay dapat meron tayong, ano bang number 2? Good marketing strategy. Nabanggit ko na rin sa mga vlog ko na malaki ang topic, broad ang topic ng marketing strategy kasi marami, iba't ibang uri ng marketing strategy na pwedeng hindi effective sa ibang tindahan na pwede naman effective sa tindahan mo. So, kung ano man yung effective dyan sa area ninyo, pag-aralan ano yung dapat or effective na marketing strategy para po mabenta natin ang ating tindahan. Hindi po product, yung tindahan as a whole
na tindahan natin. Kasi kung by product, parang paisa-isa lang. Ang goal natin ay dapat as a whole, yung tindahan natin, yung pangalan, yung services, yung name na dinadala natin sa ating tindahan. So mag-isip po tayo ng mga marketing strategy. Meron na pa akong na-vlog yan, pero siguro pwede ko ding i-revlog yung mga, paano ba mga basic marketing strategy na pwede natin gawin sa tindahan natin. So, yan po yung pangalawa. Number 2 is dapat mayroon po tayong consistency. Magiging sa time ng pag-open natin, sa customer service natin, sa marketing strategy natin, consistent po tayo na mag-isip ng mga bagong pamamaraan, anong pwede natin gawin para po magiging maingay yung store natin, para mas makikilala po tayo ng tao, at kahit po mayroong mga kakompetensya dyan, ay talaga pong babalik at babalik pa din yan sa ating tindahan. So, yun lang po aking ma-share. Baka next na lang din na video na i-itemize natin, i-discuss natin yung tatlo na yun. So, number 1 is good customer service or customer service. Nothing beats customer service. Number 2 is effective marketing strategy. Basic, mayroon tayo niyan. And number 3 is dapat consistent po tayo kung ano yung ginagawa natin sa ating tindahan para po hindi po madi-disappoint ang ating mga customer. So, yun lang po aking ma-share sa video na ito. Thank you and God bless.